Sa huling video natin ay natapos tayo ng matagpuan ni Kang Mingxiu ang isang nilalang na gumagaya sa hitsura ni Yang Cheng hanggang sa humantong ang dalawa sa paglalaban subalit hindi na ipinakita ang naganap sa panig ng dalawa. At sa ating pagpapatuloy ng ating kwento, ang pangyayari ay nagsimula sa pagpapakita ng Qingluan Kick. At mula dito sa sekta ni Bai ay may lumitaw na isang portal. At mula sa portal na ito ay may lumabas na isang kabaong. Ang kabaong na malakas na bumagsak sa lupa na nasasakupan ng departamento ng talisman. At matapos nito ipinahayag ni Bai na napakalaking tulong ang naging ambag ng kabaong upang mapamahalaan ang Corpse Immortal gayong kung sakaling hindi sila gumamit ng kabaong na ito ay maaaring sumabog ang enerhiya ni Manman. At hindi na rin siya nagsayang pa ng oras agaran niya iniutos kay Little Six at kay Leo na dalahin sa kwarto niya itong si Manman na mabilis rin naman sinang-ayunan ng dalawa. At habang pinagtutulungan ng dalawa na ipasok sa silid ni Bai ang napakabigat na kabaong ni Manman ay nabahala naman sa isang tabi itong si Xiaoming o mas kilala natin sa tawag na Little Dream matapos niya na makita na nasa kanilang sekta ang maliit na Demon Master. At mabilis na itinago niya ang kanyang sarili pag-aalala naman niya nasabi sa kanyang isip na kung bakit raw isinama rin ang halimaw na ito. Habang itong si Little Six naman ay pinagsaraduhan ng pinto ni Bai gayunpaman ay sinabihan siya na maaaring hintayin na lamang sila sa labas. Ngunit si Xiaoming sa mga oras na ito ay nangangatog na ang tuhod sa kaba matapos niyang alalahanin ang nagawa niyang pangbabayabas kay Xiaoliu. Dahil sa noong nakaraan na mahuli sila ng mga taga Blissful Palace, gayong noong panahon na iyon ay binigyan niya ng suhol itong si Little Six Ancestor na sinasabi niyang Great Grass Qingdi daw kuno. Subalit sa katunayan noong panahon na iyon na magkunwari siya na sumusuko ay binigyan niya ito ng damo na ipinampuna sa puwitan ng alagang kabayo ni Bai. Kung sakali na malaman daw niya iyon malamang labis ito ay magagalit sa kanya. Pero, habang iniisip niya ang kalokohan na kanyang nagawa ay may bigla naman nagsalita sa isang gilid na iyo, hindi ko inaasahan na magkita tayong muli. Nabagamat hindi niya ito nilingon subalit nabusisan niya ito ay ang Demon Master. Nang humarap na nga sa kanya itong si Xiaoliu na mababakas ang galit sa pagmumukha. Sabay rin niya sinabihan si Little Dream na labis ako ay nakararamdam ng galit, tungkol sa oras na aking naaalala ang naging resulta ng pangyayaring iyon, hindi mo ba alam kung gaano ako nagdusa sa diarrhea matapos kong lumunin ang iniregalo mo? At gayong hindi naman lingid sa kanya ang kanyang nagawa ay humingi ito kay Little Six ng kapatawaran. Ngunit marahil hindi ito tinanggap dahil sa maririnig sa lugar ang malakas na pagsasalita ng Demon Master ng hindi. Mula naman dito sa loob ng silid ng ating bida na kung saan ipinakita ang isang bagay na ito, at ang bagay na ito ang siyang ginagamit ni Bai para hindi umalangasaw ang corpse energy ni Manman. At gayong handa na ang lahat ay ito na ang oras upang buksan ang kabaong. Nang magbukas na nga ang kabaong ay sumambulat kaagad ang corpse energy na nagmumula sa katawan ni Manman. Subalit sa tulong ng inihanda ng ating bida ay inaabsorb nito ang lumalabas na corpse energy. Ngunit, inihayag ni Manman na hindi na niya kakayanin ng matagal ang corpse energy na nasa kanyang katawan. At dahil dito ay inihayag ni Bai na kailangan nating magmadali sa kasong iyon, at pagkatapos ay inutusan niya ang dalawa na mag-alis ang mga ito ng kanilang mga kasuotan. Na siya naman ikinagulantang ng dalawang dalaga matapos marinig nila ang ipinapagawa sa kanila ng kanilang master. At gayong may agam-agam ang dalawa ay, ipinaliwanag ni Bai na maaaring hindi natin ito magawa kung patuloy tayong magsasayang ng oras. Alisin mo sila, ngayon. Tumugon naman si Manman na ayon sa kanya ay naiintindihan ko ang mga saloobin mo master, ngunit tila hindi ito naaangkop sa sandaling ito. At nang tumalikod na ang ating bida sa dalawa ay sabay niya sinabi na nonsense, paano natin ito gagawin kung hindi mo aalisin ang iyong kasuotan? At habang naghahanda ang ating bida sa gagawin niyang panggagamot kay Manman, subalit ang dalawang dalaga naman ay palihim na nag-uusap na ayon kay Manman pabulong niya na sinabi sa kanyang kaibigan na ano ang kanilang gagawin. Dahil daw sa wala pa siyang experience sa ganito, maging ang disciple ni Bai ay pabulong rin nagsalita na ito raw ang unang pagkakataon niya. Gayunpaman, dahil sa ito ay pinag-uutos ni Bai ay hindi na nag-alinlangan pa si Manman bagkus ay ginawa na lamang niya ang ipinag-uutos ng ating bida marahil hindi naman daw madumi ang kaisipan ni Bai. At nang nilapag na niya ang kanyang t-shirt ay tinawag naman niya si Liu gayong hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito kumikilos.
At nang marinig ng dalaga ang pagtawag ng kanyang kaibigan ay ipinahayag niya na susunod siya sa ipinag-uutos ng kanyang master. At mabilis rin niya inalis ang kanyang kasuotan matapos niyang sabihin iyon. At nang humarap na ang ating bida sa dalawa para magbigay ng instruction ay natigilan naman ito matapos niyang makita ang dalawa na animoy saging na tinanggalan ng balat. At gayong napahinto si Bai na hindi rin niya natapos ang kanyang mga sasabihin, ay sabay na tinawag ng dalawa ang ating bida gayong bakit ay natigilan ito. Dahil sa maling pagkakaunawa ng dalawa ay sinigawan ni Bai ang dalawa nitong alagad na kung bakit inalis naman ninyo ang lahat wala naman ako sinabi na ganon. Na siya naman ikinagulantang ng dalawang dalaga dahil sa mali nilang nagawa na nagdulot pa sa kanila ng matinding kahihiyan. At pagkatapos ay mabilis na ipinag-utos ng ating bida sa dalawa na ibalik ng mga ito ang kanilang mga damit na agad rin ginawa ni Manman at Miss Yu. Sambit pa niya na ito ay karaniwang kaalaman na ang pakikipag-ugnay sa balat ay maaaring mapabuti ang paglipat ng espiritual chi. At sa nagawang pagkakamali ng dalawa ay napagsabihan sila ng ating bida gayong inihayag niya sa dalawa na ano ba talaga ang iniisip nyo. Sa tingin nyo ba sa akin ay isang ganyang tao para sa inyo, na mababakas naman sa dalawa ang labis na kahihiyan. At nagbigay naman ng paliwanag si Leo na ayon sa kanya ay sorry, Master, dahil nagkaroon ako ng ganitong mga maruming saloobin. At tinanggap naman ang ating bida ang paghingi ng paumanhin ng kanyang alagad sabay niya sinabi na ito ay hindi isang biro dahil sa ang isang Earth Immortal Corpse ay maaaring sumabog. Gayunpaman, ituturo ko sa inyo ang tamang method kaya naman makinig kayo ng mabuti. At ang mga sumunod na nangyari na ay tinataglay na ni Miss Yu ang spiritual chi ni Bai sa mga oras na ito, subalit nababahala naman si Manman sa kanyang kaibigan kaya naman sinabihan niya ito na mag-ingat. Tugon ni Leo na ayos lang naman at ituloy na natin ang ating ginagawa. At ang ating bida naman ay nagbigay ng pahayag na upang sugpuin ang corpse chi, ay nangangailangan ito ng aking supreme yang chi. Ngunit kung direkta kong i-inject ang chi sa katawan ni Manman, ang dalawang energies ay magbabanggaan na magdudulot ng pagsabog. Dagdag pa, kaya ang dalawang chi ay kailangan muna na makipagkasundo sa katawan ni Leo, bago ito ilipat sa katawan ni Manman. Si Leo habang pumapasok sa loob ng kanyang katawan ang espiritual chi ni Bai ay bahagya na itong nahihirapan dahil sa lakas ng enerhiya na pumapasok sa kanya. Subalit ipinagpatuloy lang ni Bai ang kanyang ginagawa at sabay niya. Inihayag na walang maraming mga pagkakataon para sa direktang pagkakalantad sa pagmamanipula ng espiritual na kapangyarihan, kaya magiging kapaki-pakinabang din ito para sa iyong paglilinang. Nang naramdaman na ni Miss Yu na ang espiritual chi na pumasok sa kanyang katawan ay labis-labis na at sa ilang sandali na lamang maaaring ito ay umapaw na. Nang sabihin niya iyon ay itinigil na ng ating bida ang pagsasalin dito ng espiritual chi, at iniutos naman niya sa kanyang alagad na mabilis na ilipat ang espiritual chi kay Manman. Nang lapitan ni Bai si Manman ay napag-alaman niya na hindi na nga maganda ang lagay ni Manman sa mga oras na ito kaya sinabihan niya si Leo na lapitan na ang kanyang kaibigan upang patatagin ang espiritual chi nito. Na agad naman ay ginawa ng kanyang alagad gayong hindi rin naman iba ang kanyang tutulungan dahil nga sa itong si Manman ay isa sa matalik niyang kaibigan sa dati niyang buhay. Na habang ginagawa naman niya ito ay nabigkas naman niya na ang mga kasanayan ng aking master ay talagang mahusay, na sinang-ayunan rin ni Manman gayong hindi naman talaga ito mali. At ipinagpatuloy na nila ang kanilang ginagawang panggagamot sa zombie na si Manman. Sa kabilang banda naman habang kasalukuyan ay ginagamot ni Bai ang best friend ng kanyang alagad, mula dito sa labas ay ipinakita ang isang nagniningning na carrot. At ang radish na ito ay inagaw ni Little Dream kay Blackie na ngayon ay nag-evolve na sa isang batang demon at naiinis ito sa ginawa na pag-agaw sa kanyang pagkain ni Little Dream. Habang si Little Dream naman ay iniaalok kay Xiaolio ang radish sambit pa niya na Lord Demon Emperor ito ay isang mataas na kalidad na carrot para sa iyo. Habang pinagmamasdan naman ni Little Six Ancestor ang carrot ay hindi niya lubos maisip na kung bakit mayroon sa lugar na ito ang isang gaya nitong napaka-perpektong carrot. Subalit ang masigit niya ikinabigla ay nang mahawakan na niya ito ay napag-alaman niya na nag-uumapo ang carrot sa espiritual chi na hindi niya sukat akalain na nagtataglay pala ito ng ganito. Dahil dito, ay naisip niya tikman na ang handog sa kanya, at pagkatapos na naman matikman ay nanglaki ang kanyang mga mata dahil sa sobrang sarap nito. Bukod pa dyan matapos ng malasahan ang carrot ay tila ang pakiramdam niya ay nasa langit siya na kung saan napapaligiran ito ng mga gaya nitong pagkain.
Gayong nawala siya sa sarili habang binabakbakan niya ang karot ay hindi na niya napansin na tuluyan na niyang naubos ang karot na ibinigay sa kanya ni Little Dream. Habang itong si Little Dream naman ay masinsinan na kinakausap si Blackie habang nakagapos. Gayong ipinapaliwanag niya dito na ang nilalang na nasa kanyang likod ay ang unang boss, at siya naman ay ang pangalawang boss. Dagdag pa niya na kung ako o ang boss ay nais ng isang karot, mas mahusay mong ibigay ito, okay. Ngunit mariin ito ay tinututulan ni Blackie dahil marahil ay nadagdagan na naman ang makakaagaw niya sa pagkain. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap ay biglaan nagsalita ng may panunuya kay Little Dream itong si Little Six gayong nagsalita ito ng maliit na bulate hindi makatwiran yang ginagawa mo. At inihayag rin ni Xiaoliu, na kahit na ang bulate na ito ay isang masungit na malakas sa hitsura ngunit ang totoo ay mahina. Gayunpaman, siya ay isa pa rin naman isang tunay na half-step demon emperor. Sabay na pagtanto niya na kung itong si Blackie ay magiging ganap na isang peak demon spirit malamang daw ay hindi magagawa ni Little Dream na masaktan ito gaya nito. Kaya naman itong si Xiaomeng ay halos ay lamunin siya ng kahihiyan matapos niyang marinig ang mga pahayag na iyon ni Little Six Ancestor dahil sa labis naman ang sinabi nito. Ngunit dahil sa itong si Little Six ay hindi kilala ni Wu Sui o Kong. Tawagin nila ay si Blackie, na natanong niya si Little Six kung sino ito. At tanong rin niya na kung nais rin daw ba na nakawin ni Little Six ang kanyang pagkain. Subalit hindi na tumugon pa si Little Six bagkus ay nagsalita ito na kaya ko ito. Sabay inilalantad ang kanyang ngiti ng pagka-demon. At hindi na nga nagpatumpik-tampot pa si Xiaoliu inumpisahan na niya na tulungan si Wu Sui na maka-breakthrough. Sabay rin niya na sinabi kay Blackie na nangyari ngayon ako ay nagkaroon ng maraming espiritual na enerhiya ngayon. Kaya bakit hindi ka bigyan ng isang immortal fate, dagdag pa niya na isaalang-alang mo na lamang ito bilang kapalit ng iyong mga karot. Na habang hindi lubos maunawaan ni Wu Sui, ang ginagawa sa kanya ni Little Six ay muling nagsalita itong si Xiaoliu na ayon sa kanya ay medyo curious ako kung gaano ang lakas na makukuha mo kung sakaling maabot mo na ang Demon King Realm. Sa kabilang banda habang tinutulungan ni Little Six si Blackie upang maka-breakthrough at para daw hindi na rin magawa ni Little Dream na mabuli ang maliit na nilalang na iyon. Ang kaganapan naman ay muling bumalik sa panig ng ating bida at sa mga oras na ito ay nakatulog si Liu matapos na gamitin siya ni Bai upang gamutin naman si Manman. At nang magising na ang dalaga, ay agad nagsalita si Manman na sa wakas ay nagising ka na. Subalit halos hindi na makilala ni Liu ang kanyang kaibigan gayong ibang-iba na ang hitsura nito ngayon kumpara kanina habang ginagamot nila ang kanyang kaibigan. At maligaya na sinabi ng dalaga sa kanyang master na itong si Manman ay bumalik na sa normal. Pero nagbigay ng pahayag ang ating bida na ayon sa kanya ay ito ay ang nagawa lamang niya ay ang i-secure ang kanyang meridian. Sambit pa niya na hayaan mo muna akong magpahinga para sa isang sandali bago natin pag-usapan ang iba pang mga bagay. Ngunit sa katunayan ito ay labis mahirap sa panig ng ating bida gayong palihim niya na binabanggit sa kanyang isip na ang paggabay sa espiritual na enerhiya sa isang nasa Earth Immortal ay talagang nangangailangan ng maraming lakas, at ang aking espiritual power ay halos malimas. At nang hawakan ni Bai ang ulo ni Liu ay sinabi niya sa dalaga na tiyak ay nahirapan ka Liu na i-consume ang napakarami na enerhiyang iyon. At nagsalita ng masaya si Manman matapos niya na mapansin na ang kanyang meridian ay nagawang i-reconstruct ni Bai gayong paano daw kaya niya mababayaran ang napakagandang pabor na ito ng ating bida sa kanya. Gayong sa katunayan daw sa libo-libong taon ito ang unang pangyayari na ang isang corpse ay natulungan ng isang tao para ayusin ang meridian. Ipinaliwanag naman ni Bai kay Manman na mula ngayon, ang iyong corpse energy ay magiging iyong espiritual na enerhiya. Gamitin ito upang mapangalagaan ang iyong espiritual na kamalayan. At kapag nakabuo ka ng iyong tunay na anyo, marahil ay muling babalik ang iyong buhay. Ngunit natigilan si Bai sa pagbibigay nito ng mga paliwanag kay Manman gayong naramdaman nito na may malakas na enerhiya na kumakalat sa kanyang sekta. At ang enerhiya na ito ay nakilala ni Manman na ito ay nagmula sa kapanganakan ng isang Demon King. At ang ating bida naman ay sinabihan ang dalawa na magpahinga na muna dito sa silid dahil sa siya na ang bahala na tumingin sa labas para malaman kung saan ba nagmumula ang sumabog na enerhiya na ito. At mula sa malayo ay makikita ang pinagmula ng Demon King aura na naramdaman ni Bai at dalawa nitong kasama sa kanyang silid. Na ang aura na ito ay kagagawa ni Little Six sa ginawa niyang pagtulong kay Blackie para makapag-evolve ito sa Demon King Realm.
Makaraan ang ilang sandali ay makikita na may lumalabas na isang nilalang sa demon aura. Hanggang kinalaunan ay lumabas na nga itong si Blackie na. Isa ng ganap na Demon King at mapapansin rin na lumaki ito ng higit. Ngayon ay tawagin na natin itong si Blackie sa kanyang pangalan na Wuzui. At nang nasa harapan na ni Little Six si Wuzu ay inihahayag niya rito na mula ngayon ikaw ay nasa aking ilalim, na hanggat ginagamit mo ang aking pangalan, walang mga demonyo ang mga ngahas na umabala sa'yo. Ngunit naging tahimik lang si Wuzu sa kabila ng mga paliwanag sa kanya ni Little Six. At gayong may isang bagay na napansin si Wuzu na kakaiba ang kanyang kokomilon na napakabigat raw, na nagdudulot sa kanya ng hindi pagkakomportable, at sinabi niya rin kay Little Six na nais ko ang ganyan sa kagaya mo. Sa kakaibang hiling na iyon ni Wuzu ay kamunti ka nang mapatawa ng malakas si Xiaoming ngunit itinago niya ang kanyang naging reaksyon gayong baka magalit sa kanya itong si Little Six na parang binuhusan ng malamig na tubig sa kahihiyan gayong kitang-kita na wala itong maipagmamalaki. Gayunpaman ay hindi rin siya nakaligtas kay Little Six dahil sa naramdaman niya na hindi na siya iginagalang ni Xiaoming bilang senior at kaya galit niya itong kinompronta. Nabagaman ay itinatanggi ni Little Dream ang paratang sa kanya subalit hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang pagmumukha. At tuluyan na nga na naasar itong si Little Sixth Ancestor dahil sa ginagawang pagtawa ni Little Dream at dahil dito, ay gumanti ang maliit na bata at inatake niya ang melon ni Little Dream, kaya naman mababaka sa pagmumukha ni Little Dream ang sakit at pagkabigla matapos na atakihin ang parte niyang iyon. Matapos nga ang pangyayari na iyon ay natanong ni Little Dream si Little Six na kung bakit nagagalit ito na kung tatawagan kang flat. Gayong nabanggit na naman niya ang salitang flat ay nagpanteng na naman sa galit itong si Little Six. At muli na naman niyang susugurin si Little Dream sabay sinasabi niya na gayong napakalaki niyang sayo tutulungan kita na tanggalan iyan. Na tinugunan ni Little Dream na ayon sa kanya ay ikaw ba ay naninibugho dahil wala kang anumang. Pero, hindi na nagawa ng maliit na bata na makalapit pa gayong may humawak sa kanyang damit. Na ito pala ay ang ating bida na nakarating na sa lugar kung saan niya naramdaman ang malakas na aura. Sabay niya sinabihan si Xiao Liu na hindi pa ganun nagtatagal nang huling nagsanhi ka ng problema, sinusubukan mo bang maghimagsik? Na matapang naman na sumagot si Xiao Liu sa kaybay at sinabihan niya ito na ikaw nga pinababayaan ko na gawin mo ang nais mo pero, bakit naman ako ay hindi? Dahil sa inihayag na iyon ni Little Six ay tila nahiya ng bahagya ang ating bida kaya naman binitawan na niya ang maliit na bata. At ipinaliwanag niya dito na tinutulungan ko lamang si Manman na ayusin ang kanyang meridian. Subalit sarkastiko pa rin na sinabi ni Xiao Liu na huwag kang kumilos na parang hindi ka nag-take advantage kay boss. Habang nag-uusap naman ang dalawa ay natigilan ang mga ito gayong sumigaw ng malakas si Little Dream na binibigkas ang pangalan ng ating bida bukod pa dyan ay mabilis rin ito na tumatakbo papunta sa kanilang dalawa. At nang nasa harapan na siya ni Bai ay agad ito nagsumbong na binubuli daw siya at ang ating bida naman ay sinasabihan na hindi mo kailangan na lumapit ng labis sa akin. Lingid naman sa kaalaman ng dalawa ay tumatakbo rin ng mabilis si Wuzu. At ang target pala nitong si Blackie ay ang madalas na umaagaw sa kanya ng karot na si Little Dream na walang pakundangan niyang binanggagamit ang kanyang ulo. Na hindi maitatanggi na talagang hindi nagpigil itong si Wuzu base sa naging layo ng tinalbogan ni Little Dream. Na maging si Bai ay wala na rin nagawa kundi ang tumingin na lamang dahil sa bilis ng pangyayari. Ayon kay Wuzu kaya daw niya ginawa iyon upang itigil na ni Xiaoming ang ginagawa nitong pagnanakaw ng kanyang carrots. Gayunpaman, upang maiwasan na ang ganitong pangyayari ay inihayag ng ating bida kay Blackie na hindi masama, ikaw ay naging mas mabilis, ngunit Wuzu, kahit na ano pa man si Xiaoming ay iyo pa ring senior. Bagamat ikaw ay isa ng ganap na dignified Demon King realm subalit kailangan mong malaman na iginagalang ang mga matatanda at pinipigilan ang bata, naiintindihan mo ba? At nagbigay naman ng tugon itong si Wuzu na kanyang nauunawaan at naiintindihan ang mga paliwanag ni Bai. Nang nakita naman ng ating bida itong si Xiao Liu ay iniutos niya rito na dalahin si Xiaoming sa kanyang silid. Habang itong si Wuzu naman sinabihan ni Bai na sumama sa kanya gayong pupunta daw sila sa courtyard. Nagagalit naman itong si Little Six dahil sa ayaw niya na tawagin siya sa kanyang pangalan dahil sa iginigiit niya na ang itawag daw sa kanya ay ang pang-anim na boss. Ayon naman kay Wuzu na tanong niya na kung buhay pa ba si Little Dream gayong hinahatak na lamang siya ni Xiao Liu. Bagaman ang pagsilang ng isang Demon King ay isang magandang pangyayari subalit nangangamba si Bai.
Gayong magdudulot ito ng isang malaking gulo dahil sa kumalat nitong aura na kutob ng ating bida na naramdaman ito ng mga taga-ibang sekta. Na malamang ito ay dapat na naalarma ang maraming tao at hindi nga mali ang hinuha ng ating bida gayong makikita sa kalangitan ang ilang mga nilalang na mabilis na lumilipad. Makaraan ang ilang minuto, mula dito sa bulwagan ng Qingluan Cake. Kung saan ay ang pinuntahan ng mga nilalang na may magkakaibang aura na inilalabas na bumabase ito sa kanilang spiritual chi, at ang mga ito ay pumunta mismo sa departamento ni Bai. Gayong kaya pala dito ang mga ito nagsipagpuntahan ay dito ang itinuturo ng artifact na hawak ni Instructor Yu, kung saan ang lugar na kinaroroonan ng Demon King. Subalit ang isa sa kasama nito na taga-Department Formation Array na may pangalan na ni Shu, na may lakas na ng Living Aperture Realm ay nag-aalinlangan na pasukin ang sekta ng ating bida gayong hindi naman lingid sa kanila na itong si Bai ay guro rin ng kanilang akademya. Maging ito na nagmula sa kagawaran ng alchemy na si Instructor Yan Shangqiong, na may lakas ng Spirit Saving Realm mid-stage. Ay iniisip niya na ang kanilang gagawing ito ay mali, at nagbigay siya ng isang suggestion na mas mainam na ipaalam muna ito sa kanilang headmaster. Ngunit agad na sinalungat ni Instructor Yu ang dalawa at sabay niya sinabi sa dalawang instructor na tila nakalimutan niyo na ang headmaster ay abala ngayon sa pagliligtas kay Instructor Bai sa Blissful Palace. Dagdag pa niya na tayo ngayon ang may responsibilidad sa security ng akademya kaya huwag nang abalahin ang iba. At ang alaskador na si Jiang Himing ay nag-aapoy sa galit sa ating bida sa mga oras na ito. Sambit pa niya na lahat ng ito ay dahil sa hangal na si Bai Luochen. Hindi niya iniisip ang tungkol sa kanyang sarili, at mag-isa na pumunta sa Blissful Palace upang mailigtas ang iba, iniisip ba niya na nakakamangha ang ganon? Dagdag pa niya na ngayon ang headmaster ay kumuha ng higit sa kalahati sa sektor ng security upang mailigtas siya. At ito raw ang dahilan kung bakit kailangan nilang magpatrol ngayong gabi pagkatapos ng klase dahil sa pagkaabala ng mga security upang iligtas daw ang ating bida. Gayong ang kanilang ang headmaster ay nagkukumahog ngayon na pupuntahan ng Blissful Palace para iligtas ang kanyang paboritong guro na si Bai. At ang isa pang ikinaiinis ni Jiang ay may lumitaw pa na Demon King sa kanyang tahanan. Kaya nasabi niya na itong si Bai Luchen ay napakadalas gumawa ng gulo. Ngunit sa ginagawa niya na pagrereklamo ay hindi niya alam na naiinis na rin sa kanya itong si Instructor Moon. Bago sila pumasok sa sekta ng ating bida ay inihayag ng bayabas na si Instructor Yu kay Instructor ni Shu na bagaman ito ay isang bagong panganak na hari ng demonyo. Hindi pa rin natin dapat maliitin ito, siguraduhin na unahin natin ang ating kaligtasan. Na kanya rin sinang-ayunan, subalit naisip ni Shu na mukhang ang Demon King ngayon ay walang silbi sa kanya ang aking formation array. At ang alaskador na si Jiang naman ay inuudyukan si Instructor mo na dapat daw ay magalit rin ito kay Bai. Subalit sa katunayan, ang tunay na nakakainis para kay Instructor Moon ay ang alaskador na si Jiang. At nang matapos na sila sa kanilang pag-uusap ay ipinaalam na ng bayabas na si Instructor Yu na kanya ng pangungunahan ang pagpasok. At pagkatapos ay puwersahan niya na binuksan ang pintuan hanggang sa mawasak ito. Pero natigilan siya nang makapasok na sila sa sekta ng ating bida, gayong ang inaakala nila na nasa Blissful Palace na si Bai ay naririto ngayon sa kanyang tahanan at sa kalagitnaan ng gabi ay nagsisibak ng panggatong. At dahil dito ang kanina lamang ay napakaseryoso na si Instructor Moon, ngunit nang nakita na niya ang ating bida ay bigla itong nabuhayan at naging masaya na. Matapos naman na batiin ng ating bida si Miss Moon ay sabay niya na tinatanong kay Instructor Yu na kung bakit ang tagapagturo ng bawat departamento ay naririto. Sambit rin niya na ano ang nagdala sa inyo upang magpunta sa aking Qingluan Cake. Kahit nasa kabila ng katotohanan ay alam talaga ng ating bida kung bakit ang mga guro na ito ay nagsipunta sa kanyang sekta. Dahil sa natagpuan nila si Bai sa kanyang sekta ay takang-taka si Instructor Yu na tinatanong ang ating bida na ano ang ginagawa mo dito, at nasaan ang Demon King. Gayong tinatanong ni Instructor Yu ang ating bida kung ano ang ginagawa niya sa kanyang tahanan, kaya ay inihayag ni Bai na ano ba ang sinasabi mo Instructor Yu nakakatawa ka naman. Ako ay isang guro ng departamento ng Talisman. Kaya natural lamang na nandito ako sa departamento ng Talisman. Tungkol naman sa hinahanap ng mga instructor na Demon King ay hindi na inilihim ni Bai bagkus ay pinalabas niya si Wuzu na nakakubli sa gilid. Na siya naman ikinagimbal ng mayabang na si Instructor Yu matapos na lumantad sa kanyang harap ang Demon King na kanilang hinahanap.
Upang maunawaan ng lahat kung bakit may Demon King sa sekta ng ating bida ay ipinaliwanag ni Bai na ito ay ang alaga niyang kabayo na kakatapos lamang makapag-breakthrough. Sabay rin niya inihayag na kaya dapat marahil ito ang Demon King na binabanggit ninyo. Masaya na nagbigay ng pahayag si instructor ni Shu gayong sa katunayan ang makapagpalaki ng Demon King ay unang pagkakataon na nangyari sa kanilang akademya. Habang si instructor Yan Shangkyong ay hindi napigilan ng mapapalakpak. Sambit pa niya na hindi ko inaasahan ang unang magiging successful ay magmumula dito sa departamento ng talisman. Ngunit ang alaskador na si Jiang ay iba ang ninanais gayong inihayag nito na lahat kayo ay makinig sa akin. Ang kabayo na ito ay dapat ibigay sa departamento ng Beast Taming para sa pag-iingat. Sa mungkahi na iyon ni Jiang ay nakisabat na si Instructor Moon. Ayon sa kanya ay ang kabayo na ito ay kay tagapagturo na si Bai. Anong hangarin ang mayroon ang tagapagturo na si Jiang? Na agad naman ay nagbigay ng pahayag si Jiang Himing at sinabi niya na ito ay sa palagay ko. Si Instructor Bai ay hindi kaya na makontrol ang Demon King dahil sa siya ay isang mahina, gayong ang kanyang cultivation level ay nasa revolving light lang. Dagdag pa ni Jiang na ang mga hindi makontrol na mga demonyo ay masyadong mapanganib, ito ay ganap na magdudulot ng kapahamakan sa sekta. Dahil sa pahayag na iyon ng alaskador na si Jiang ay nakahanap ng oportunidad si Yu at masaya niya na sinabing tama daw ang pahayag ni Instructor Jiang. At ngayon, mainam na sumunod at ibigay ang demonyong kabayo sa akin, ito ang magiging pinakamahusay para sa lahat. Pero, tumugon ang ating bida na, what if, kung ayaw ko? At dahil dyan ay napangiti ang bayabas na si Yu gayong hindi raw mangyayari ang ninanais ng ating bida. At wala sa iyo ang pagpapasya, pagkatapos ay ipinagyayabang ni Instructor Yu ang kanyang spiritual power dahil sa napagplanuhan niya na gumamit na ng dahas sa ginawang pagtanggi ni Bai. At bukod pa dyan ay sinabi rin ng bayabas na si Instructor Yu sa ating bida na hindi ko hahayaang samantalahin ka rin ng demonyo. Upang marahil ay kumbansihin niya si Bai kaya niya sinabi iyon. At kung pipigilan mo talaga ako sambit ni Instructor Yu kay Bai. Ay isa sa alang-alang daw niya ang lakas niya upang maging patas ang laban gayong gagamitin lang niya ang 50% ng kanyang lakas daw kuno. Ngunit tinanggihan ni Bai ang nais ni Instructor Yu gayong hindi naman lingid sa atin kung gaano kalakas ang ating bida. Kaya naman sa halip na sila ang maglaban ay inihayag ng ating bida na hindi iyon kinakailangan, nangyari lang ay nais ko na subukan ang kanyang lakas. Sabay niya binigkas ang kanyang mungkahi na tagapagturo Yu. Paano ang tungkol sa mga beast upang gamitin sa pakikipagkumpetensya? At nanlaki ang mga mata ng bayabas na si Instructor Yu gayong hindi niya sukat akalain na hahamunin siya ni Bai ng duel gamit ang kanilang mga alagang hayop dahil sa hindi naman ito ang profesyon niya. Bukod pa dyan ay ang ikinagulat ni Yu ang kanyang hinahamon ay siya pa mismo na mula sa Beast Taming Department. Kaya nais niya na ulitin ng ating bida ang kanyang ipinahayag. Kaya't napilitan na rin si Bai na ipaliwanag muli ang kanyang suggestion na gamitin natin ang ating mga hayop upang magkaroon ng isang tugma na laban. Matapos na masabi nga iyon ng ating bida ay napatawang malakas ang bayabas na instructor dahil yun daw ay napakahusay. Subalit may isang kondisyon lamang gayong kung manalo daw siya ay mapupunta sa kanya ang kabayo ni Bai. Nakamuntikan na makatikim ng sipa ang hangal na instructor dahil sa pagnanais niyang kunin ang tapat na alaga ng ating bida. At sa naging kasunduan ng dalawa na kanilang paglalabanan na lamang ay ang kanilang mga alaga ay agad na gumawa ng formation ang bayabas na instructor upang ipatawag ang kanyang pambato. Mula sa kanyang formation ay ipinatawag niya ang kanyang alaga na may pangalan na Audi. At itong si Audi na isa sa alaga ni Instructor Yu Wan Xiang ay may kaparehas na lakas ni Yuzu, dahil isa na rin itong dignified Demon King Realm. Sa susunod nating video ay matutunghayan natin ang pagpapalabas ni Yuzu ng kanyang spiritual energy embodiment. Na siyang ikabibilib ni Instructor Jiang at ikababahala naman ng bayabas na si Instructor Yu. Ang matinding magaganap na labanan sa panig ng dalawang Demon King Realm, na sa sobrang tagal ng paglalaban nila ay nakatulog na ang alaskador na si Jiang. At ang naglakas loob na ham attack sa damit ni Bai. Ang pag-iimbita ni Instructor Moon kay Bai sa gaganaping party sa 4 Art Department. Ang pagdating ng ating bida sa 4 Art Department subalit kasama niya si Miss Violet na ngayon ay ibang-iba na ang hitsura.